Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muli pwedeng umawit, magsama-sama at dakilain ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa gabing ito. Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay magsimulang mag-awitan. Ialay natin ang ating mga tinig, ang ating sarili sa ating Panginoon at awitan natin siya sa gabing ito. Malamig, maulan, maginhawa pakiramdam, mabuti ang Diyos sa atin. Awitin natin, The Comforter has come. Amen. Merong gabay sa ating buhay, hindi na po tayo tao lamang na walang espiritu. May espiritu tayo ng Diyos. Ang Diyos ay suma sa atin. Purihin ang Panginoon. Awitin po natin. Oh, spread the tidings round. Oh, spread the tidings round. Wherever man is found. Wherever human woes and human woes abound. Amen. Yes, amen. We will proclaim that joyful song. Nananahan na ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng nanampalataya. Amen. The Comforter has come, the Holy Ghost from heaven, the Father's promise give. Oh, spread the tidings round. Wherever man is found, the Comforter has come. Sing to the echoes fly above the molten sky, and all the saints of God to all below reply in strains of endless love, the song that never will die. Praise the Lord. Has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise give. Oh, spread the tidings round. Wherever man is found, the Comforter has come. The long night is past, the morning breaks at last, and hush the dreadful wail, and beauty of the blast. As o'er the golden hills, the day advances fast. The Yes, we will not pray anymore for the Holy Spirit to come. He has come already. Amen. Holy Ghost from heaven, the Father's promise give. Oh, spread the tidings round. Wherever man is found, the Comforter has come. Amen. Because of the Holy Spirit, we can walk with the Lord. Amen. Wow. This is what Jesus wants. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare, walking in the goodness of the Lord. Keep walking in the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking. Keep walking with the Lord. Amen. All the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After
after all is done, let's shout and sing, walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way, looking, watching, praying every day. Amen. Yes. Amen. Oh, it's wonderful to be a Christian. Sing. Life has purpose now it never had before. There is meaning to each day and even more. For our joy and peace and careless pain is mine. Since I found you life in Christ my Lord divine. Oh, it's Wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. I can go directly to the Lord in prayer. He has told me I may boldly enter there, and He listens as His promises I plead. I find mercy there and grace for every All need. together now. Oh, it is wonderful to be a Christian. Yes. Oh, it is wonderful Wow. to be a child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed. Justified forever. Amen. Di ba masarap? reconciled. Masarap pakiramdaman pag pakiramdam natin, malinis na tayo. Amen. Nilinis tayo ng Panginoon. At meron tayong pag-asa ng langit. Amen. Wow, everyone. And the hope of heaven's glory thrills me so. Where I live with Christ forevermore, I know. That is why the things of earth I loosely hold. I've eternal riches better far than gold. Again. It is wonderful, It's wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. Amen. Because He lives. Naniniwala ka ba na dapat maligaya tayo kasi buhay ang tagapagligtas, di ba? Alright, everyone. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Amen. How sweet to hold. How sweet To hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. And because He lives, because He I can face tomorrow and forever. Yes, Yes, amen. tomorrow because He lives. All
I see the light Amen. of Wow. glory, and I know That's He what we know lives. from the Word of God. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future. And life is worth a living just because He lives. And life is worth a living. Life is worth a living just because He lives. Amen. Kung intindihin po natin yung sabing, and life is worth a living. Life is worth a living just because He lives. Iyan ay totoo sa mga Kristiyano. In lahat ng mga na-born again, life is worth a living. Just because He lives. Sa mga tao, they feel life is worth a living just because we have food, shelter, clothing, lahat ng tinatawag na basic needs ng tao. Pero naniniwala tayo, lahat ng needs ng tao ay na-provide ni Kristo. Kaya yun yung worth a living. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Kami po ay biniyaan mo na magkaroon ng ganitong katotohanan at pananampalataya na ang buhay ay marapat o kalugod-lugod lamang na ipamuhay kung ikaw ay nabuhay na muli. Sapagkat kung hindi, kami nasa amin pang mga kasalanan, kami nasa ilalim ng sumpa, at ang naghihintay sa amin ay walang hanggang kaparusahan. Pero dahil ikaw ay nabuhay na muli, meron pong tagumpay na hindi na kayang bawiin pa, hindi na kayang itanggi pa. Ang iyong tagumpay ay walang hanggan, at ang iyong tagumpay ay aming tagumpay. Pinagtagumpayan mo ang kasalanan, pinagtagumpayan mo ang kamatayan, pinagtagumpayan mo ang kabulukan. Kaya't kami naman ay meron ding tagumpay. Kaya't kung ano man ang aming ipinamumuhay ngayon, ay dahil ng iyong katagumpayan. Salamat po, kami ay binigyan mo ng liwanag at kami nakakilala po sa inyo. Kung bakit naman ngayon kami nagpupuri at nabubuhay ng merong takot sa Diyos. Bakit meron kaming pag-ibig sa Diyos? Bakit meron kaming kagalakan sa Panginoon? Bakit meron kaming salita ng Diyos na aming sinusunod? Bakit aming tinatanggihan ang mga kasalanan? Sapagkat meron na kaming tunay na Panginoon sa aming buhay na binigyan kami ng bagong puso, binigyan kami ng bagong diwa, pinatahan sa amin ng Espiritu ng Diyos at kami pinalalakad mo sa iyong mabuting kalooban. Salamat po ng marami sa ganitong katotohanan. Hindi lamang ito totoo sa amin, totoo po ito kahit saan na mga nanampalataya. Ito po'y hindi kuro-kuro, hindi po ito tradisyon, hindi ito kultura, kundi ito po'y himala ng gawa ng Diyos na paulit-ulit na nangyayari sa mga tunay na mga nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Kristong tagapagligtas. Salamat po sa bawat isa na narito ngayong gabi. At amin pong inilalapit po sa inyo at inaalala ang aming mga kapatid na mga may karamdaman. Ikaw po ang aming dinadalangina na patuloy niyo po silang alalayan, patuloy po silang pagalingin, patuloy po silang pagtagumpayin. Gamitin po ang kanilang kalagayan upang lalo na lang madama ang pangangailangan at buong pagtitiwala sa inyo. At gamitin mo po ito para magkaroon lamang ng magandang patotoo at hindi po sa ikalulumbay. Inaalala po namin ang mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayong gabi. Ang mga mananampalataya na nasa kanya-kanyang trabaho, nasa paglalakbay, nasa pangingibang bayan, naka-online. Ikaw na po ang mag-ingat, magpala din sa kanila at tagpuin sila sa kanilang pangangailangan at sa pamamagitan po ng online ay maging kasama pa rin po sila sa
pagsasalo-salo namin sa iyong salita. Ganon din naman po, Panginoon, sa lahat ng naririto. Maraming salamat po na nagsipaglakbay pa ang bawat isa, iniwan ang kanya-kanyang tahanan, at sa malamig na panahon ay magandang nasa kanya-kanya kaming tahanan. Ngunit mas maganda po ang nasa tahanan ng Diyos. Kaya gaya ng sinabi mo at sinabi ni David, ako'y nasasayahan kapag sinasabi nila, let us go into the house of the Lord. Ikaw din po mag-iingat sa aming mga kapatid na nasa ibang bansa, nagtatrabaho o nasa mission field, ikaw po mag-ingat sa kanila. Salamat po sa mga panalangin, ganun din naman sa mga tagumpay na nagdaan, ay binigay mo simbahan at sa maraming simbahan. Salamat po sa aming bayan na hanggang ngayon ay malaya at iniingatan mo. Dalangin namin ang mga nasalanta ng baha, ang mga nagsilipat, nagsilikas ng kanilang tirahan, at tugunan po sa kanilang pangangailangan. Ang mga nagsisipaghanap buhay at nagsisikap magpaunlad ng kanilang pananalapi, ikaw din naman po, Panginoon, na mag-provide ng kanilang pangangailangan. Maraming salamat po sa biyaya mo sa amin ngayong gabi. Muli, tagpuin niyo po ang bawat isa sa amin at lalo niyo kami patatagin sa iyong salita upang kami po'y maging tagapagbahagi ng katotohanan at marami pa po ang maliwanagan at maakay namin sa inyong paanan. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dinadalangin maging ang Pangulo ng aming bansa, inyo po siyang lilingapin, lahat ng kanya mga katuwang down hanggang sa lahat ng namiminuno sa amin, sa aming hanggang sa mga homeowners, authorities, Panginoon. I-bless po ang aming sandatahang lakas ng Pilipinas, ang mga working force ng aming bayan, ang mga parents, ang mga estudyante, at ang lahat ng mga naghahanap buhay sa iba't ibang pamamaraan. Muli po, maraming salamat sa gabing ito. Sumayo po ang kaluwalhatian. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. It's good to be in the house of the Lord. Na-miss po namin kayo last Sunday, but not absolutely, kasi kami naman po yung naka-online. Pero salamat po. Ngayon ay maraming ginaganap na pagkakatipon sa iba't ibang dako at tayo po ay kasama ngayon sa mga lilingkod po sa Kanya at nananambahan. Babasahin po natin ang 1 Samuel chapter 5, 1-12. Narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at ating pong babasahin ang 1 Samuel chapter 5 verse 1-12. Basahin natin ito ng salitan at ng buong puso at sabay-sabay po tayo ng verse 12. Verse 1, kinuha nga ng mga Pilisteo ang kaba ng Diyos at kanilang dinala sa Asdod mula sa Ebenezer. At kinuha ng mga Pilisteo ang kaba ng Diyos at pinasok sa bahay ni Dagon at inilagay sa tabi ni Dagon. At nang bumangong maaga ang mga taga-Asdod ng kinaumagahan, narito, si Dagon ay buwal na nakasubasob sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. At kanilang kinuha si Dagon at inilagay siya uli sa dako niyang kinaroroonan. At nang sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, narito si Dagon ay buwal na nakasubasob sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon, at ang ulo ni Dagon at gayon din ang mga palad ng kanyang mga kamay ay putol na nasa tayuan ng pintuan, ang katawan lamang ang naiwan sa kanya. Kaya't ang mga saserdote man ni Dagon o ang sino mang nanasok sa bahay ni Dagon ay hindi itinutungtong ang paa sa tayuan ng pintuan ni Dagon sa Asdod hanggang sa araw na ito. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay bumigat sa mga taga-Asdod at mga ipinahamak niya at mga sinakta ng mga bukol sa makatuwid bagay ang Asdod at ang mga hangganan niyaon. At nang makita ng mga lalaki sa Asdod na gayon, ay kanilang sinabi, ang kaba ng Diyos ng Israel ay huwag matirang kasama natin, sapagkat ang kanyang kamay ay mabigat sa atin at kay Dagon ating Diyos. Sila'y nagsugo nga at nagpipisan ang lahat ng mga pangulo ng mga Pilisteo sa kanila at sinabi, ano ang ating gagawin sa kaba ng Diyos ng Israel? At sila'y sumagot, dalhin sagat ang kaba ng Diyos ng Israel at kanilang dinala roon ang kaba ng Diyos ng Israel. At nangyari,
Na pagkatapos na kanilang madala, ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa bayan na nagkaroon ng malaking pagkalito at sinaktan niya ang mga tao sa bayan, ang maliliit at gayon din ang malalaki, at mga bukol ay sumibol sa kanila. Sa gayoy kanilang ipinadala ang kaba ng Diyos sa Ekron at nangyari pagdating ng kaba ng Diyos sa Ekron na ang mga Ekronita ay sumigaw na nagsasabi, kanilang dinala sa atin ang kaba ng Diyos ng Israel upang patayin tayo at ang ating bayan. Pinasuguan nga nilang magpipisan ang lahat ng pangulo ng mga Pilisteo at kanilang sinabi, ipadala ninyo ang kaba ng Diyos ng Israel at ipabalik ninyo sa kanyang sariling dako upang huwag kaming patayin at ang aming bayan sapagkat nagkaroon ng panglitong ikamamatay sa buong bayan. Ang kamay ng Diyos ay totoong bumigat doon. Sabay-sabay po tayong lahat. At ang mga lalaking hindi namatay ay nasaktan ng mga bukol at ang daing ng bayan ay umabot sa langit. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayo makaupo lahat. Sound test. Low. Could it be? Could it be that up in heaven, God is sitting on his throne, anticipating another sinner will soon become his own? Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as he receives the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir, a sinner has saved, sing from the bar. No more in darkness, he's risen my son.
has received my son. All heaven rejoices. That's the value of one. All heaven rejoices. That's the value of one. Amen, amen. Mahalaga po yung isang kaluluwa. Amen? Lalo na nga kung yun lalo nating madadamang, yun napakahalaga kung yun ay ating kapamilya. Dahil kung pupunta sa impyerno yung ating kapamilya, ay talagang ramdam natin. Parang noong una, alam niyo po, ako'y nahanga at parang nananaghili dun sa mga taong, yung bang nasasabi nila na mahal nila ang Panginoon. Pagka nasasabi nilang, I love the Lord, inaano ko ba yung sarili ko? Tinatanong ko sarili ko, kaya ko bang sabihin yon? Kaya ko rin bang, ba't hindi ko kayang sabihin yon? Na mahal ko ang Panginoon. Hanggang kinwestiyon ko yung aking sarili. At ang aking tanong Panginoon, paano ba kita mamahalin? Paano ko ba masasabing mahal kita? Kasi sa totoo lang, hindi ko feel, hindi ko ramdam. Ang totoo, ramdam ko na mahal ko magulang ko, mahal ko yung nakikita ko, yung kapwa ko, kaibigan ko, mahal ko, kapatid ko, anak ko, kumbaga, mahal natin. Pero bata pa akong Kristiyano noon, binata pa ako. Mahal natin yung magulang natin. Ramdam ko yung, pero yung mahalin ng Diyos, honestly, hindi ko feel. Ewan ko kayo, kung nararamdaman ninyo yun, ganun ba talaga yung ramdam ninyo? Ramdam nyo ba? Kayo ba ramdam ninyo o hindi nyo ramdam? Hindi nyo rin ramdam. Well, nasa inyo yun Ako, sa totoo, honestly, kaya nagtanong ako, Lord, paano ba kita mamahalin? At wala rin naman kayo makikita sa Bible na children love your parents. Wala rin kayo makikita nun sa Bible. Mahalin ng magulang, wala kayo makikita nun. Hindi ako nakabasa na mahalin ng magulang. Mahalin ng kapwa. Pero yung mahalin ng magulang, wala. Of course, kasama sa kapwa-tao yung magulang. Pero yung utos na mahalin ng magulang, wala. Ang meron po ay parangalin ang magulang. So, paano mo mamahalin ng Diyos? Dahil nakalagay sa Bible, mahalin ang Diyos. Mahalin ang kapwa. And then, nabasa ko sa John chapter 14, sa paghahanap ko ng sagot, habang nagbabasa ako, nakalagay sa isipan ko yung paano mamahalin ng Diyos, nakita ko yung John chapter 14, verse 21, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naliwanagan ako, paano ko mamahalin ng Diyos? Dito sa 21, ito nakalagay, He that had my commandments and keepeth them, He it is. He it is. Pininpoint ng Panginoon. Sino man siya? Yung tumutupad ng aking salita, siya yung nagmamahal sa akin. So hindi salita. Yung tumutupad ng aking salita, siya yung nagmamahal sa akin. At yung nagmamahal sa akin, mamahalin ng aking Ama. At mamahalin ko siya. At etong isang maganda ipapahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Tignan niya, I will manifest myself to Him. Magpapakilala ako sa Kanya. Magpapakahayag ako sa Kanya. Yung hindi nakikita ng iba, ipakikita ko sa Kanya. I look at verse 23. Then niliwanag naman niya, yung negative, yun yung positive yung nagmamahal. In negative, 23, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. He that loveth me not, keepeth not my sayings. And the word which ye hear is mine, but the Father's which sent me. So galing sa Diyos, yung pananalita na ang hindi nagmamahal kay Kristo ay hindi tutupad ng kanyang mga salita.
So makikilala natin pala at masasabi natin o mapapatunayan natin na mahal natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang salita. Utos. So maliwanag po mga kapatid sa binabasa natin na yung palang pagsunod ng utos, kapahayagan ng pag-ibig ng Kristiyano sa Panginoon. Yung pagsunod, yun ang pagpapakita. Pagpapakita. Pero halimbawa, pwede bang hindi natin makita pero kita ng Diyos na mahal siya ng Kristiyano? Pwede, no? Ganon din yung pananampalataya eh. Meron tinatawag na hakbang o pagsunod ng pananampalataya. Gawa ng pananampalataya. So merong pananampalataya at dahil ng pananampalataya, nahahayag yung pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Nahahayag yung pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Ganon, ano? So maliwanag po. Hindi man natin makita yung pananampalataya, andun yun. Ngayon, hilingin ko po na kayo tumayo, babasahin natin ang Matthew chapter 7, 17 and 18. Gusto ko pong maging matalino tayong lahat, maging matibay tayo sa ating pagsagot sa mga taong nagtatanong patungkol sa pag-asa na meron po tayo. Ito pong ating topic ngayong gabi, napakaganda ng mensahe natin last Sunday morning, Sunday afternoon. It's a great blessing talaga. Napakaganda po ng mensahe through Pastor Paulo Malabanan. Ngayon po, gusto kong pagtibayin ang bawat isa sa atin, lalo na yung mga bago, maging yung mga matatagal ng mananampalataya, ang bautismo ba ay kailangan para sa kaligtasan o hindi? Maraming naniniwala, mga magagaling magsalita, pero hindi magaling magturo. O magaling magturo, hindi ko naman sabing talagang magaling magturo yung mali ang aral. Hindi natin masabing magaling magturo yung mali ang aral, kundi magaling magsalita, pero hindi magaling magturo. So, kailangan ba ang bautismo o hindi sa kaligtasan? Dapat, hindi lamang naniniwala tayong, hindi ito kailangan. Dapat, alam din natin kung bakit. Tama po, amen? So, hindi lamang naniniwala tayo na hindi kailangan ng bautismo dahil naturuan na naman tayo. Pero kung bakit at paano natin ililiwanagin, yun po ang isang magandang ating pare-parehong alam. Para pag nasa labas na tayo, may makasalubong kayong tao na ang paniniwala ay kasama ang bautismo sa kaligtasan, alam naman ninyo kung meron kayong ipapaliwanag. Amen. So basahin natin ang Matthew 7, 17 and 18. Matthew 7, 17 and 18. Sama-sama tayo. Ready? Begin. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring it forth good fruit. So, yung good tree, magbubunga ng good fruit. Yung good tree, hindi pwedeng magbunga ng evil fruit. Yung evil tree, magbubunga ng evil fruit. Ang evil tree ay hindi pwedeng magbunga ng evil fruit. Amen? So, dito natin sisimulan yung ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat po ng maraming marami. Ikaw po ang Diyos ng kaliwanagan. Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Ikaw ang Diyos ng kabutihan. Ikaw ang Diyos na hindi nagkakamali, na pwede naming sundin, paniwalaan, pagpasakupan, pag-alayan ng aming sarili upang ang aming buhay ay hindi masayang, hindi masira, hindi mapariwara, at hindi mapahamak. Kundi bagkos, kapag alam namin ang katotohanan, tanga namin ang katotohanan, pwede kami magsalita para sa katotohanan, magiging pagpapala ang aming buhay, at magiging tama ang aming pamumuhay. I-bless you po ang bawat isa sa amin, paunahan nyo kami, lalong maging maliwanag sa amin, na kami ay mabubuting puno at hindi magbubunga ng masama. Ngunit ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuti.
Hindi pwedeng magsalungat ang katotohanan ito. Kaya ngayon pong gabi, gawin niyo po kaming lalong matatalas, lalong mababangis, lalong masisigla, lalong masasaya, lalong matatag na mga Kristiyano na excited mag-akay ng kahit isang kaluluwa o mas marami pa. Hiling namin, kami po'y gagabayan mo at dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say loud, Amen. 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 Maraming salamat po, makakaupo na. Kapag walang liwanag ng katotohanan, ang sino man, makikita natin sa pamamagitan ng kung paano siya mag-isip, paano siya magsalita, at paano siya mamuhay. Tama po. Kapag ang tao ay walang liwanag ng katotohanan, hindi siya pwedeng makapamuhay sa liwanag kung walang liwanag sa kanya. Hindi niya maipapamuhay ang katotohanan kung wala ang katotohanan sa kanya. At kung hindi katotohanan ang ibig niya. Kaya makikita po natin, mababasa natin, maririnig ninyo, gagawin ng tao, tayo man o sino man, magsasalita, mag-iisip at mamumuhay. Kung babasahin nyo paano ang tao mag-isip, kung ating aalamin paano ang tao magsalita, kung paano siya mamuhay, at kahit tayo, binabasa tayo ng tao, paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, paano tayo mamuhay. Ganon din naman ang ating kapwa, kinakailangan marunong tayong magbasa dahil ang sabi ng Bible, sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala nyo sila. Ano ha? Kapag wala ang pangunguna ng Diyos sa sinumang tao, makikita natin na mali ang kanyang pag-iisip, mali ang kanyang pananalita, mali ang kanyang mga gawa, bagamat minsan parang tama mag-isip, parang tama magsalita, parang tama ang gawa. Kaya nga minsan po, ang napakalaking panganib po sa ating kapanahunan, hindi po yung paano natin pag-iibahin yung mabuti at masama. Ha? Di ba kinakailangan alam natin ang pagkakaiba, alin ang mabuti, alin ang masama. Sa ating panahon ngayon, ang napakalaking panganib natin ngayon ay hindi yung pagkakaiba ng mabuti sa masama, kundi yung pagkakaiba ng mabuti sa mukhang mabuti. Pero masama. Yan po ang malaking panganib ngayon. Yung mabuti at saka mukhang mabuti. Madaling makilala yung black and white, yung pagkakaiba ng black and white. Kita natin kaagad yung kaibahan. Pero yung white and dirty white, minsan tingin mo ito sa dirty white, white pa rin. Pero hindi na yun yung white na tama. Dirty na eh. Off-white na. Off-white ang tawag natin. Kapag ang tao hindi talaga naligtas, yan ang isang panganib, ha? Kapag ang isang tao hindi talaga naligtas, makikita natin yung expression, yung kapahayagan, dahil hindi maililihim, dahil makikita sa bunga. Ayon mismo sa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi ito maipagkukunwari, hindi ito madadaya, hindi ito pwedeng dayain. Ang Panginoon na nagsasabi, yung talagang hindi ligtas, hindi niya kakayaning ipamuhay ang buhay ng taong ligtas. Bakit? Pag hindi ligtas, wala yung Espiritu ng Diyos. Kahit humawak tayo ng Bible, humawak sila ng Bible. Kumanta rin ang kinakanta natin. Mangaral din ang mahuhusay na pangangaral at tamang pamumuhay, palibasa ay walang Espiritu ng Diyos, hindi siya makakapamuhay kagaya ng buhay ng hindi ligtas dahil ginagawa lang niya sa kanyang sariling laman. So hindi niya kayang gayahin. Kaya hindi siya makakapamunga ang taong ligtas ng buhay ng taong ligtas. Sapagkat ang sabi ng Bible, iba magmahal. Marunong naman magmahal yung mga hindi ligtas eh. Hindi naman komo hindi ligtas, hindi marunong magmahal. Pero, tingnan niyo po, sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is love. Now, what kind of love? Ibang love yon. Divine love, at tinatawag natin, that's agape love. Hindi sa situational,
Hindi siya namimili ng mamahalin. Alam naman natin, magsinabing mahal, hindi ibig sabihin ng minamahal mo yung kapwa, pakakasalan mo. Hindi yun yung pagmamahal sa opposite sex, kundi ito yung pagmamahal sa lahat ng tao. Pagmamahal sa lahat ng tao, maging sa kaaway. Di ba? Ngayon, makikita natin, sabi ng Bible, makikita ninyo kung ano ang kalagayan o ang katotohanan na mayroon sa buhay ng isang tao, makikilala nyo lamang yun sa pamamagitan ng bunga. Bunga. So yun ang titignan natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, makikilala nyo sila sa kanilang bunga. Kaya yung human interpretations usually happen in different ways and in different issues. Kaya kahit sa pagbabasa ng Biblia nangyayari ito, hindi natin pwede ipilit kahit kanino ang ating paniniwala, ang ating katuruan, pero malaya tayong magmalasakit upang ang marami ay maliwanagan sa katotohanan at magkaroon ng tunay na kalayaan mula sa mga maling katuruan o maling kinagisnan, ika nga. Ang pagsagot na ito ay ginagawa natin o gagawin natin sa pag-ibig at hindi para hamakin ang sinuman, siraan ang sinuman. Ipapahayag natin ang ating mababasa sa salita ng Diyos at bakit hindi tayo naniniwala na ang bautismo sa tubig ay hindi kailangan para sa kaligtasan ng tao, pero kailangang sundin ng taong naligtas. Hindi kailangan para maligtas, pero dapat sundin ng taong naligtas. Dahil ito ay iniutos ni Kristo na sundin ng taong nanampalataya. Ganon, ano? Now, isang tanong po, kailan tumatahan ang Espiritu ng Diyos? O kailan tinatanggap ang banal na Espiritu? Kailan? Well, una po, tingnan natin nagsimula ang water baptism of repentance. Kasi ang tanong natin ay yung baptism. Kasama ba ito sa kaligtasan? Nagsimula ang water baptism of repentance. Ang tawag ni John the Baptist ay baptism of repentance. Nagsimula ang water baptism of repentance sa pamamagitan ni John the Baptist na walang tinatanggap na Holy Spirit. So yung mga binautismuhan ni John the Baptist, walang tinanggap na Holy Spirit. Okay? Ang mga nagpapabautismo, pero sila ay nangaligtas nang walang baptism, walang indwelling, walang feeling of the Holy Spirit. Sila ay naligtas ng walang baptism, walang indwelling, walang feeling. Maaaring merong convicting, merong leading, pero walang feeling. Kaya, eto si John the Baptist, nagbabautismo siya, bautismo ng pagsisisi, pero walang Holy Spirit. So, kagaya ng mga naunang mga alagad at ng mga apostoles, walang record ng mga apostoles at ang mga kasamahan nila ng mga nabautismuhan ay hindi pa saved. Kaya nga may naniniwala na, tingnan niyo po, ang mga apostles ba ay saved na nung time ni John the Baptist? Nang sila mabautismuhan. Sila ba ay saved na nang sila ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo? Sila ba ay saved na? At tingnan niyo po, wala silang Holy Spirit. Okay? Pangalawa, ang mga apostles, hindi pa naniniwala sa resurrection. Hindi naniniwala sa resurrection. Kaya na si Kristo mag-resurrect, itong mga apostoles ay hindi makapaniwala. Gulat na gulat sila. Si Tomas nga isa sa mga apostoles, di ba? Sabi niya, ay maniniwala lang ako na mabuhay siyang muli. Kung makita ko siya, yung sugat niya, maisot ko yung daliri ko sa sugat niya. So ang tanong, ligtas na ba sila? Hindi naniniwala sa resurrection. Kaya may nakausap po ako sa Amerika, na ang sabi niya sa akin, alam mo, mga apostoles ay naligtas lamang nung araw ng Pentecost. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Alam niyo po, may mga bagay, lalo na pagkakaibata sa pananampalataya, may mga bagay na mga aral na hindi niyo pa naintindihan, hindi niyo pa narinig, at kung marinig niyo man, hindi niyo pa alam kung paano ipapaliwanag.
nang marinig ko yon, naging malaking pasasalamat sa akin dahil maliwanag na sa akin na ang mga apostoles ay naligtas na bago pa ang Pentecost. Naalala niyo po, ang Panginoong Hesus nagtanong sa mga alagad, anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Matthew chapter 16, I think. Anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Anong sabi ng mga apostoles? Sabi nila, ikaw daw si John the Baptist. Sabi ng iba, ikaw daw ay isa sa mga propeta. Sabi ng iba, ikaw daw si Elias. And then tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano naman ang sabi ninyo? So si Pedro, nagsalita siya, sumagot siya. Anong sabi ni Pedro? Ay, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang Kristo. Ikaw ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw yung pangakong darating na Mesiyas. The anointed one. Ibig sabihin, you are the Christ. The Son of the living God. You came from heaven. Naniniwala siya doon. At anong sabi naman ni Jesus? Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagat hindi yan ipinahayag ng laman sa iyo, kundi yan ay ipinahayag ng aking Ama sa langit. Naalala nyo? Walang makakakilala sa anak, malibang ipahayag ng Ama sa kanya. So, nakilala na nila Pedro na mga unang apostoles ang ating Panginoong Hesukristo na siya na nga ang Kristo at siya na nga ang anak ng Diyos. Alam niyo po ba na yan din ang confession ni Apostle Paul? Sa Galatians chapter 1, sabi niya, but when it pleased God to reveal His Son in me, revelation. Ini-reveal sino si Jesus. Sapagat nung una, hindi maliwanag sino si Jesus. Kahit si John the Baptist, hindi maliwanag sa kanya sino ang Kristo. Kailan lang naging maliwanag sa kanya? Nang si Kristo ay magpunta sa kanya para magpabautismo at nakita niya yung Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya na kagaya ng isang kalapati. Nang makita niya yun, sabi niya, ito na yung anak ng Diyos. You see, before hindi niya kilala. But it was revealed. Kaya mga dapat po nating unawain, mga kapatid, gaya ng mga disciples, walang record na ang mga true disciples ay hindi paligtas dahil walang Holy Spirit. Pwedeng ang tao nung panahong yon, naliligtas sila ng walang Espiritu na nananahan. Kahit sa lumang tipan, marami ang nangaligtas sa lumang tipan, mga tinatawag nating Old Testament saints, na walang bautismo, walang indwelling of the Holy Spirit, walang sinner's prayer na kagaya natin ngayon. Mga hindi rin sila natuli. Hindi sila natuli. Hindi na bautismuhan. Hindi tinahanan ng Holy Spirit na kagaya natin ngayon. Naalala niyo si Adam. Si Adam ay hindi tuli. Walang bautismo. Walang indwelling of the Holy Spirit. How about si Abel? How about si Noah? At yung kanyang pamilya? At marami pa na mga Old Testament saints. Kaya pinakikita po natin dito, mga kapatid, mula sa sa record ng salita ng Diyos, pwedeng ang tao ay maligtas. Pwedeng ang tao maligtas nang walang bautismo. Pwede ang taong maligtas nang walang sinner's prayer. Pwede ang taong maligtas nang walang indwelling of Holy Spirit. Pwede ang taong maligtas nang walang pagtutuli. Pwede ang taong maligtas na hindi niya natupad ang kautusan ni Moises. Pero hindi siya pwedeng maligtas na hindi siya mananampalataya sa Kristong darating o sa Kristong dumating na. Si Kristo ang sentro ng kaligtasan ng tao. Hindi yung anumang gagawin ng tao para sa Diyos. Hindi yung gagawin natin, iaalok natin sa Kanya para tayo iligtas. Hindi. Si Kristo ang may ginawa at yun ang iniaalok niya para sa ating kaligtasan.
Kaya nga kapag ka tayo lumapit sa Panginoon, hindi kailangan yung ating ginagawa. Parang, ano man tawag nyo dyan? Parang mga, ano yan? Stab. Dati naalala nyo, nag-medical, dental tayo, namigay tayo ng stab. Sa pamamagitan ng stab na yon, yun ang gagamutin. Yung may dala ng stab, yun ang gagamutin. Saan galing yung stab? Hindi sa kanila. Kanino galing ang stab? Sa atin. Sino ang gumawa nun? Tayo. Sino nagbigay sa kanila? Tayo. So anong gagawin nila dun sa stab? Dadalahin nila yon. At pag nakita natin yung stab, ginamit nila, okay, pasok. Tanggap ka. Okay? Ginamit yung stab. Ganun ang pananampalataya. Parang stab. Bigay ng Panginoon ang pananampalataya. Nasa iyo na lang kung gagamitin mo o hindi. Pero ang Panginoon na nagpapagaling, siyang gumawa ng stab, siya ang nagbigay ng stab. Hindi naman ang Diyos nangangailangan ng mga may sakit para pagalingin. Hindi niya kailangan tayo, kaya tayo ililigtas. Hindi niya tayo kailangan. Tayong nangangailangan sa Kanya, kaya niya tayo ililigtas. Kaya pag pumunta rito yung mga may sakit, hindi sila mayabang na, kung hindi ako nagpunta rito, di wala kayong pasyente. Pwede ka bang magyabang noon? Kung hindi ako nagpunta rito, di wala kang bubunutan ng ngipin. Wala kang check upin. Wala kang bibigyan ng salamin. Pwede ka bang magyabang? Hindi ka pwedeng magyabang. Hindi pwede ipagyabang yon. Bakit? Pumunta ka rito na nangangailangan ka. Hindi ako nangangailangan sa iyo. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na ako'y nanampalataya, kaya ako naligtas. Dahil hindi ko kailangan yung pananampalataya mo para iligtas ka. Dahil wala ka naman nun eh. Ako nagbigay sa iyo. Okay ba? So hindi ang Diyos ang nangangailangan ng makasalanan para iligtas. Tayong mga makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas na Diyos na may kakayanang magligtas. So ito po yung mga dapat nating unawain, mga kapatid. Bagay na dapat nating unawain. Let's go to Matthew chapter 3 verse 8. Gusto ko pong liwanagin natin to, maging katibayan ninyo. Alam natin kung paano natin sagutin at makatulong sa bawat isa sa atin, maging sa mga nakikinig online. Dahil iba talagang, alam niyo po, matindi po ang mga tuwiran nito. Ako po may nakausap na talagang naniniwalang ang bautismo ay kasama sa kaligtasan. Dating Baptist, Dating Baptist. Then, marami po yan na naniniwala na ngayon na ang bautismo kasama sa kaligtasan. Okay? So bakit tayo hindi naniniwala sa kaligtasan? Kalayaan nila yon. Bahala po sila doon. We do not judge them, but for us, that is wrong. Pero hindi natin pwedeng ipilit, we need to respect. Kung yan ang paniwala ng mga tao, let them. Pero we do what we can para maipaliwanag na hindi kasama ang bautismo. And ano ang mga ebidensya natin? Okay? Maaaring hindi natin tumatapos ngayong gabi. We will continue. Okay? So number 1, Matthew 3:8. Anong sabi rito? Matthew 3:8. Lagyan natin yan. Bring forth, therefore, fruits, meet for repentance. Magpakita kayo. Sabi yan sa Tagalog. Ilagay mo nga sa Tagalog, kapatid. At 3:8 ba yan? 3:8. 3:8. Matthew 3:8. Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ano ba yung bunga? Ano ba yung fruits? Pag sinabi natin fruits, it's an outward, visible manifestation. Outward, visible manifestation. Kaya pagka sinabi ng Bible na kayo nga'y mga bunga, magpakita kayo ng panglabas, observable. Magpakita kayo ng bunga. Yung naoobserbahan, nakikita sa inyong buhay na kayo nga ay nagsisi. Humahanap si John the Baptist
nire-require niya ang mga tao kung talagang kayo ay nagsisi. Yun ang sinasabi niya. Magpakita kayo ng bunga. Ayan. So ano ibig sabihin ng bunga? Panglabas at nakikitang kapahayagan na ang tao ay nagsisisi. Kasi kung hindi po ipakikita sa kanyang gawa, sa kanyang salita, hindi natin kita ang puso ng taong nagsisisi. Okay, mamaya, tutuloy pa natin yan. So, a genuine change of heart and mind, seen in thoughts, words, how we think, how we speak, and how we act. Ang bunga ng pagsisisi ay makikita sa kung paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, paano tayo gumawa. So makikita nyo yung tunay na nagsisisi. Naroon yung talagang pagbabago. Kung nagbago ang puso, magbabago ang pananalita. Hindi na yan ganyang mga tuwiran. Hindi na ganyan ang kanyang paniniwala. Hindi na ganyan ang kanyang gawain. Bakit? Kung talagang nagsisiyan, makikita nyo yung bunga. Kaya makikilala nyo yung tao sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sa pamamagitan ng paano siya mag-isip, ano ang kanyang sinasabi, at ano ang kanyang ipinamumuhay. Makikilala nyo ang tunay na Kristiyano. Makikita nyo ang tunay na mangangaral. Makikita nyo ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Makikita natin kung sino ang tunay na ligtas. May bunga ng pagsisisi. Okay ba? Maliwanag po ba? Maliwanag. I hope na maging maliwanag ha. So, ang pagsisisi, may bunga. Pag sinabing bunga, panglabas na makikita. Yung makikita mo sa kanyang panlabas na buhay, bunga ng panloob na nangyaring pagsisisi. Kaya hindi na siya mabubuhay dun sa mali. Hindi niya igigiit yung mali. Bakit? Nagsisi na eh. Hindi mo siya pipilitin. Bakit? Ang pagsisisi, personal kong gagawin. Personal kong kikilalanin ang aking pagkakamali at personal kong kalulungkutan yung mali na aking ginawa at personal kong hahangarin na iwanan ang mali at gagawin ko ang tama. Kung tunay na ang tao nagsisi, makikita natin yung bunga ng pagsisisi. Maliwanag po ba yun? Okay? So, pangalawa. Mark chapter 1, verses 4 and 5. Mark 1, 4 and 5. So, maliwanag po na ang pagsisisi may bunga. Okay? Mark 1, 4 and 5. Ilagay natin dyan. John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins. Ayan na, dyan na nagkakagulo eh. Baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. They confessed their sins. At sila nagpabaptize. So ang tawag po naman dito, baptism of repentance. Kanina, binasa natin fruits of repentance. Yung mga bunga ay kapahayagan ng pagsisisi na nasa loob. At yung bunga ang makikita mo sa labas. Ngayon naman, ang tawag naman dito, baptism of repentance. So, ibig sabihin, kaya ka magpapabautismo dahil ikaw ay nagsisisi. Yung panloob na pagsisisi, makikita sa pamamagitan ng paghakbang ng pagsunod sa unang utos ng Diyos sa taong nagsisisi. Tubig ng bautismo. Okay po. So ang bautismo, again, ay nakikita at panlabas na kapahayagan ng nangyayari sa loob. Kung sa loob, sa puso ng tao talagang siya ay nagsisi, hindi mahirap pasunurin sa tubig ng bautismo. Hindi mo siya pipilitin. Hindi mo siya, anong tawag natin dito? Susuhulan. Hindi mo siya
uutuin. Hindi mo siya lolokohin. Hindi mo siya bobolahin para lang sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi po. Kapag yan ay talagang nagsisisi, handa siya na sumunod sa tubig ng bautismo. Kasi ang bautismo ay unang hakbang ng pagsunod ng isang taong nanampalataya. Okay? So, baptism of repentance. So, ano ibig sabihin po? Ang bautismo ay kapahayagan lamang ng panloob na nangyari. Maging yung kanyang confession. Diba? Confessing their sins. Bakit sila nag-confess ng kasalanan? Ba't binanggit nila at inihingi ng tawad ang kanilang mga kasalanan? May nangyari kasi sa loob. Yung confession na yon ay expression or manifestation, a visible, visible manifestation na sa loob ng taong yan, naroon ang tunay na pagsisisi. Ganon din ang bautismo. It's a visible, observable manifestation ng inward experience na talagang siya ay totoong nagsisisi. Okay? Pangatlo, Hebrews 13:15. Hebrews 13:15. Kaya lahat po tayo dapat ganon, maliwanag sa atin dahil gusto ko pong maging matibay ang mga Kristiyano, hindi lamang sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, kundi sa tinatayuan nating aral ng mga Kristiyano. Dalawa po yan, the teaching and the life. Sabi ng Bible, ang paa ng pilay ay hindi pantay. Yung doktrina at saka yung practice. Yung aral at saka yung buhay. Dapat parehong malakas. Kung matalas ka sa doktrina, tama ang doktrina mo, tama ang aral na pinaniniwalaan mo, dapat tama rin ang makikitang pamumuhay mo. Otherwise, kung may tama kang aral, pero mali ang pamumuhay, ang taong yan ay pilay. Hindi pantay ang paa, ang tawag ng Bible. Alam niyo naman kung paano maglakad yung hindi pantay ang paa. Di ba? Ganyan-ganyan yan eh. Pag hindi pantay ang paa, marami na ako nakita ang hindi pantay ang lakas ng paa. Pagkala nga namamaga yung isa nyong paa at hindi parehong pantay ang lakas ng inyong paa, talagang kahit hindi naman kayo pilay, talagang ang lakad ninyo, talagang parang lakad penguin tayo. O kaya yung parang sea lion. Ganon-ganon. Di ba? Hebrews 13:5. Again, tingnan po natin to. Ginamit ulit yung salitang fruit. Fruit. Okay. By Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips. Giving thanks to His name. So ano daw po yung bunga ng bibig natin yan? Mula sa thankful heart, mula sa pusong mapagpasalamat, ibubukas niya yung kanyang bibig na nagpupuri. At nagpapasalamat. Bakit po? Meron siyang pusong mapasalamatin. So mula sa nangyayari sa loob, magkakaroon ng manifestation, observable. Manifestation. Maobserbahan nyo, ang taong thankful sa Panginoon, madidinig mo ang kanyang pananalita. Makikita natin siya sa lugar ng mga pagpupuri. Fruit of our lips. Bunga ng, ano sabi ng Bible? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya yung sinasabi ng mga tao natin, ng mga Kristiyano na pagpupuri, pasasalamat, ay bukal. Bukal na lumalabas sa kanyang puso. Pati nga yung mga, di ba sabi, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay. Manifestation lang yan ang nangyari sa puso eh. Kaya yung nasa puso, hindi kita ng tao, pero kita ng Diyos. Kaya walang pwedeng magsinungaling sa Diyos. Kaya ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon, maging matalino tayo, para hindi tayo madaya
Kumbaga sa pera, marunong kang tumingin ng totoong pera at hindi totoong pera. Marunong kang kumilala ng totoong kaibigan at hindi totoong kaibigan. Marunong kang kumilala ng totoong nagmamahal sa hindi totoong nagmamahal. Bagamat pareho ng sinasabi, I love you. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung tayo ay makita ng Diyos yung katotohanan sa ating puso. Hindi pwedeng gayahin dahil pagdating ng rapture, iwan yung hindi totoo. Amen? So, fruit of our lips. Now, another. Colossians chapter 1 and verse 10. Tingnan niyo po ito. Ando na naman yung salitang fruit. Colossians 1:10. Sabi dito, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work. Mabunga ka sa mabuting gawa. Sagana ka sa gawang mabuti. Pag sinabi natin gawang mabuti, hindi lang po yan yung gawang mabuti na kagaya ng mga hindi ligtas. Ang gawang mabuti dito, yung gawa na dahil ng pagkapanginoon ni Kristo, dahil alam mong anak ka na ng Diyos, talagang ligtas ka, dahil alam mo ang salita ng Diyos, itong patakaran ng Kristiyano, dahil alam mong siya ang dapat maghari sa buhay mo, gagawin mo ayon sa kanyang kagustuhan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo. At ang kaluwalhatian ibibigay mo sa Kanya. Yun yung good works na tinutukoy. Kapag ka hindi ganon, kagaya po yan ng natural good works ng mga taong hindi ligtas. Ang mga hindi ligtas, sumasagip din ng mga nasa panganib. Nagmamahal din ng kanyang kapwa. Nag-aalay din ng kanyang buhay sa kanyang kapwa. Nagpapakamartir din. Walang pinagkaiba sa isang Kristiyano. Ano ang pagkakaiba? Yung kalikasan ng kanilang ginagawa. Yung isa gumagawa sa kalikasan niyang natural bilang tao. Kaya ang sabi nga ng mga tao, ang tao naman ay hindi likas na masama. Hindi ba ganon? Totoo naman, talagang pag tinignan mo ang mga tao, may mga taong hindi naman kilala si Kristo. Hindi nga naniniwala sa Diyos. Mga atheist nga eh. Atheist. Pero sila yung mga tinatawag nating mga philanthropist. Sila yung mga talagang tumutulong sa kapwa. Abay, mabubuting tao ito, mga minamahal. Sila yung nakikipaglaban ng hustisya. Sila yung nakikipaglaban para sa naaapi. Sila yung mahilig maglimos. Ang mga Buddhist, mga Hindu, mahihilig tumulong yan. Pero hindi yan nakaranas ng muling kapanganakan. Mga unsaved yan, nasa dilim yan. Pero kaya nilang gawin yung ginagawa ng tapat na Kristiyano. Anong kaibahan? Pareho naman silang mabait. Parang si Cornelio. Sa Bible, si Cornelio, naglilimos sa mahirap, nananalangin sa Diyos, nagsisikap mabuhay sa kabanalan, kasama ng kanyang pamilya, pero hindi ligtas. Kaya ganun po mga kapatid, ano? So ang sabi dito, walk worthy of the Lord, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Ito naman yung hinahanap na lugurin ng Panginoon o maging kaluguran ng Panginoon. Paano yung makikita ang mga taong nilulugod ang Diyos? Ang sabi dito, you walk worthy of the Lord, being fruitful, mabunga, in every good work. Nakikita yung gawang mabuti at tayo'y nagsisiunlad o pinagpapala yung ating mabubuting gawa. Pero anong sabi dito? You please the Lord, therefore you do good works. You want to please God. So, manifestation, yung mga gawang mabuti ng mga taong lumalakad sa kalooban ng Diyos o gustong lugurin ang Diyos. Another. Matthew 19:16 to 25. Matthew 19:16 to 25. Sabi dito, and behold, one came and said unto him, tingnan niyo po ito, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Gusto niya magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Gusto niya makatiyak ng langit. Gusto niyang maligtas. Ayaw niya sa impyerno. And he said unto him, sabi ng Panginoong Hesus, why callest thou me good? There is none good but one. Yun ang doktrina ni Kristo. Ang doktrina ni Kristo, sabi niya, walang mabuting tao, wala kahit isa. Diyos lang ang mabuti. Kahit mga anghel, hindi yan mabuti. Kung makikita nyo lamang ang mga anghel, sila ay prone to make mistakes. Only God cannot make mistakes. Ang Diyos lang ang hindi nagkakamali. Lahat, pati mga anghel,
Nagkakamali yan. Kasi sabi niya, there is only one good. There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Sige, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo yung kautusan. He said unto him, which? Alin? Sabi ng Panginoon, di, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. O makikiapid. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa kasinungalingan. Parangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina. At mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Aba, anong sabihin ng Panginoon? Yung pagmamahal sa kapwa, the young man said unto him, all these things have I kept from my youth. What lack I yet? Sabi niya, Lord, ayun sinasabi mong requirement ng kautusan, nagawa ko na po yung lahat. Ano pa ba ang kulang sa akin? Ha? Ano ba ang kulang sa akin? Eto ang sagot ng Panginoon. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, ilagay mo nga sa Tagalog yan. Pakilagay. 21. Sa Tagalog. Sinabi sa kanya Jesus, kung ibig mong maging sakdal, kung talagang gusto mo maging perfect, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Kaya mo bang iwanan ang iyong kayamanan? Ginawa ni Kristo yun. Diba? Ginawa ni Kristo yun. Iniwan niya ang yaman niya sa langit. Binigay niya ang kanyang buhay. Kaya mo ba maging perfect? O sige, eto ang gawin mo. Kasi ang gagawin ni Kristo, palilitawin niya yung bunga. Titignan niya, palilitawin niya ano yung totoo sa kanyang puso. Go and sell that thou hast. Give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Kung talagang ikaw ay perfect, sige, huwag yan ang panghawakan mo, yung kayamanan. Benta mong lahat yan, bigay mo sa mga mahirap, at ikay magkakaroon ng kayamanan sa langit, at halika, sumunod ka sa akin. 22. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Eto na, nagka-problem na. Bakit? Meron ng hindi umugma sa salita ni Kristo sa kalagayan ng kanyang puso. Hindi nagtali. Hindi nagtagpo. When the young man heard that saying, he went away sorrowful, he had great possession. Then Jesus said unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man had hardly entered into the kingdom of heaven. Ang mayaman ay napakahirap makapasok sa kaharian ng langit. Bakit kaya? Ang sagot diyan nasa Mark chapter 10 verse 24. Niliwanag ng Panginoon sa Mark kung bakit. Mark 10:24. Sabi dito, at muling sinabi ko sa inyo, magaan pa sa isang, asan na yan? Mark 10:24. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita, datapwat si Jesus, muling sumagot ang nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman. Tama ba? Hindi. Ang mga nagsisiasa sa kayamanan. Yun yung pinalitaw ng Panginoon. Hindi ka nakaasa sa akin. Dahil kung sa akin ka nakaasa, yung salita ko, gagawin mo. Pero dahil ang iyong totoong inaasahan ng iyong puso ay ang yaman na meron ka, hindi mo magagawa ngayon yung sinasabi ko. Bakit? Nakaasa ka sa kayamanan. Gusto mong pumunta ka sa langit, hindi ka nakaasa sa akin. Nakaasa ka sa yaman mo. Ayun. Nagsalungat ngayon. Lumitaw ngayon yung bunga ng puso na mali ang pinaglagyan ng pag-asa. Tama po ba? Yung puso na mali ang pinaglalagyan ng pag-asa, di lumabas. So the condition of the heart was manifested through the command given by Christ. Ganon din yung bautismo. Yan ang point, mga kapatid. Yan ang point. Yung bautismo ay iniutos ni Kristo para palitawin kung ang tao ay tunay na nagsisi at nanampalataya. Ganon din yung confession. Kaya kinakailangan i-confess. Ganon din yung pagbebenta ng lahat ng yaman. Kinakailangan mong i-confess siya. Ipakita mo. Ipahayag mo.
Okay? So, hindi kailangan tayo para maligtas magbenta ng lahat ng yaman. Ay paano yung walang yaman? Kung talagang requirement ang pagbebenta ng kayamanan para maligtas, hindi sana naligtas si Lazarus na pulubi. Wala siyang ibebentang yaman. Ang yaman niya, sugat. Hindi naman niya maibenta yon. Wala namang bibili nun. Sino sa inyo gusto magkaraming sugat? Ilipat yung sugat ni Lazarus. Wala sa inyong bibili. Kahit ibebenta ko, 5-5 na lang yung sugat ko, Sinel. Iyon na lang yan. 10-5. Bibilihin mo ba yung sugat ni Lazarus? Hindi. Wala. So kapahayagan po yon. Another. Galatians 5:22-23. Another. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. But the fruit of the Spirit. Ano po yung fruit? Outward, visible, observable, manifestation. But the fruit of the Spirit, ang outward manifestation o ang makikita nyo na buhay ng isang tao, paano siya magsalita, paano siya mamuhay, makikita nyo yung Holy Spirit na nasa kanya na hindi nakikita ng mata, pero ang makikita nyo ay yung bunga. Yung outward manifestation. Anong outward manifestation? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, yung mga bungang yan, walang batas. Kung makita sa inyo yung ganong klaseng pamumuhay, anong meron ka? Bakit nagagawa mo yan? Yun ang magiging tanong paano mo nagagawa yan? Bakit nagagawa mo pa rin mahalin ang iyong kaaway? Nagagawa mo mahalin ang gumagawa sa inyo masama? Ibig sabihin, hindi ka nag-iisip ng ikasasama. Ang inahanap mo, ikabubuti ng iyong kapwa. Kung nagugutom, handa kang magpakain. Kung nauuhaw, handa mong painumin. Kung nakahubad, handa mong padamitan. Ganong iyong kaaway. Anong meron ka? Ba't mo magagawa yan? Sabi ng Bible, the fruit of the Holy Spirit. So, merong nasa loob na hindi nakikita ng tao, nakikita ng Diyos. Ang makikita lang natin, yung manifestation. Kaya kapag tunay na tinatahanan ng Espiritu ng Diyos ang isang tao, hindi siya magagalit sa katotohanan. Mamahalin natin ang katotohanan. Hindi tayo tatakas, tatago, tatakbo pag tayo sinasaway. Lalapit lalo tayo at magpapakumbaba, hihingi tayo ng tawad. Dahil doon tayo nababago pagka tayo sinasaway at tayo po'y natuturuan ng katotohanan. Tama po? Doon tayo tumitibay pag nalalaman natin ang katotohanan at ating ginagawa. So, fruit of the Holy Spirit. Naalala niyo kanina? Fruit of our lips. Fruit. Meat for repentance. Mga fruit yan At anong sabi ng Panginoon sa Matthew 7:16-20? Verse 16. Ye shall know them by their fruits. So, hindi pala ibig sabihin, walang kakayanan tayo na makilala at magkaroon tayo ng proper view sa isang tao. Kung ito ba'y ligtas o hindi ligtas. Paano kung sabihin ko ako ligtas? Anong katibayan? Patunayan mo. Anong bunga? Hindi mo naman yan pipilitin dahil masaya kang ginagawa yon. Bunga yun Alam niyo naman ang bunga. Ang bunga, hindi siya idinidikit. Hindi siya ipinapako ang bunga para magkaroon ng bunga doon. Papakuan mo. Tatalian mo. Hindi. Ang bunga ay nakapahinga yung sanga na nakakabit sa puno. Hindi siya nag-struggle na nangangatal at nagpapawis para mamunga. Hindi. Basta ang sanga nakakabit sa puno, kusang dadalo yung katas, yung bunga, yung sustansya ng puno, dadaloy dun sa sanga. At yung gawa ng punong yun ang magmamanifest, magbubunga ngayon yung sanga. Yung sanga, pag wala sa puno, hindi siya mamumunga. Kaya siya namumunga dahil nakakabit siya dun sa puno. John chapter 15. Tama ba? Amen?
Nakakabit yung sanga sa puno. Kaya ang isang Kristiyano, hindi mo makikita sa kanya kung siya ay walang espiritu ng Diyos. Hindi ka naman nakakabit pala dun sa puno eh. Hindi ka nakakabit kay Kristo. Pag wala kay Kristo, walang espiritu ng Diyos. Kaya sabi dito, verse 16, you shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Hindi yan mangyayari. Ano? Hindi kayo pwede makakuha ng bunga na grapes sa tinikan. Hindi po matinik ang grapes, ang puno ng grapes. Hindi po siya matinik na puno. May tanim kaming grapes diyan sa bahay. Wala po siyang mga tinik. Binibiro ko, sabi ko, mamaya mag-deliver na tayo diyan sa Save More. Tayo magsusupply. Biro lang. Okay? So ano sabi dito? Even so, every good tree bringeth forth fruit, good fruit, but a corrupt tree, bringeth forth evil fruit. A good tree cannot, pag sinabing cannot, wala siyang abilidad, wala siyang kakayanan, wala siyang magagawa, wala siyang kapangyarihan na maglabas ng masama kung mabuti ang puno. Tandaan po ninyo, tayo'y sanga, hindi tayo ang puno. Amen? Si Kristo ang puno, tayo ang sanga. Kaya kung tayo po'y sumusunod kay Kristo, hindi pwede makapamuhay ka nang ikaw ay nabubuhay sa kasalanan dahil si Kristo ang iyong sinasamahan. Ikaw ay pinaghaharian ni Kristo, kaya hindi ka pwedeng magbunga ng masama kung mabuti ang puno. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring it forth good fruit. Kung tayo nakakonekta kay Satanas, hindi tayo magbubunga ng mabuti. Kung tayo nakakonekta sa sanlibutan, kung tayo nakakonekta sa laman, hindi tayo magbubunga ng mabuti. Laging corrupt. So isa lang ang nananatiling bunga, mga minamahal, nakatanggap-tanggap na kinikilala ng Diyos na mabuting bunga kapag tayo nakakabit kay Kristo. Kaya nang sabi sa verse 20, wherefore, kaya nga kung titignan yung mga sinabi kong nagdaan, in conclusion, eto ang ibig sabihin, by their fruits, you shall know them. Ano kung malalaman na ito'y puno ng, di ba, mansanas? Lalo na kung hindi pa kayo nakakita ng puno ng mansanas. Paano yung malalaman ito'y puno ng mansanas? Kung walang bunga. Ang hirap kung hindi pa kayo nakakita ng puno ng mansanas. Pero pag nakakita kayo ng bunga at naroon yung mansanas, kahit hindi ko kilala ang puno, anong sasabihin niyo? Abay, ito pala ang puno ng mansanas? Ganito pala ang puno ng mansanas? Oh. Ganito pala ang puno ng sangkis, ng orange. Ha? Ganito pala ang puno ng siniguelas. Ganito pala. Di ba ganon? Nakita mo yung bunga? Yun yung sinasabi ng Bible. Ganito pala ang taong ligtas. Ganito pala yung taong hindi ligtas. Ganito pala yung mukhang ligtas lang. Or minsan, ganito pala yung mukhang hindi ligtas, pero ligtas pala. May ganon din eh. Wherefore by their fruits you shall know them. Ang bunga ay panlabas ng pagkakakilanlan ng kalikasan ng isang bungang kahoy. Ang gawa o pananalita ay kapahayagan ng tunay na laman ng puso. Si Satanas ay hindi magiging masaya. Nabigkasin ang salitang si Jesus ay tunay na Panginoon ng lahat. Bakit po? Dahil hindi ito yung totoo sa kanya. Hindi siya magiging masaya. Nabigkasin ni Satanas, Jesus is Lord. Worship Him. Ay, hindi sasabihin ni Satanas yun. Kung sabihin man yun ni Satanas, hindi niya bibigkasin yun ng masaya. Bakit? Hindi yun totoo sa kanya. Bakit hindi niya pagbigkas ng masaya ay hindi niya pagsunod ng masaya kay Jesus bilang Panginoon? Dahil yun ay kapahayagan ng tunay na kalagayan ng kanyang kalooban at kalikasan. Pero isang araw, dadating ang araw, Philippians 2:10 and 11. Philippians 2:10 and 11. That at the name of Jesus, every knee should bow. Of things in heaven, things in earth, things under the earth. Ano daw i-confess nila? Every knee should bow, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,
to the glory of God the Father. Dalawang klase ang pagluhod. Dalawang klase ang pagtawag ng Panginoon. Number one, ang unang klase, yung galing sa Espiritu ng Diyos. Yung sabi ng Bible, no man can call Jesus Lord except by the Holy Spirit. Yung tunay na pagtawag na Panginoon ay sa pangunguna, kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Sa pagtumawag kang Panginoon, totoo yun. Totoo yun. Handa kang i-give up kahit lumuluha ka. Gini-give up mo yung mga kasalanan mo. Bakit? Totoo. Pag tumawag kang Panginoon, kusa kang lumuluhod. Kusa mong sinasabi, Lord, narito ako, sakupin mo po ako. Hubugin mo ako. Baguhin mo ako. Palakasin mo ako. Pagtagumpayin mo ako, Panginoon. Narito po ako. Pagharian mo ako. Huwag niyo akong pabayaan sa mali. Kusa yun, ha? Kusa yun. Hindi ka pipilitin. Pangalawa, yung pinipilit. Yun yung mga kaaway ni Kristo. Nang sabi ng Bible na may mga pag-iyak, ngunit sila'y mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaya hindi ko mo umiyak, talagang Kristiyano. Dahil may mga pag-iyak na mga kaaway ng krus ni Kristo. Pero ang sabi ng Bible, lahat ng tuhod luluhod, pati yung mga nasa ilalim ng lupa, yung mga nasa impyerno, luluhod din, kaya lamang sapilitan. By force, they will be forced. They cannot deny. They cannot resist. Si Kristo yung Panginoon. At pag nagdudusa na sila sa impyerno, kahit gaano ang tao nagmamatigas sa impyerno, sinasabi niyang, hindi ako magsisisi. Hindi ko kikilalanin siyang Panginoon habang siya'y naghihirap sa impyerno. At habang ang tao'y nagdurusa, patagal ng patagal. Hindi tumitigil, hindi natatapos, hindi humuhupa ang paghihirap at pagdurusa at pagdaing sa impyerno. Maya-maya na lang sasabihin niya, Panginoon! Bakit po? Suko na siya. May hangganan ang pagtanggi ng tao. Yung mga taong nagtatapang-tapangan, nagyayabang-yabangan, naghahari-harian sa mundong ito, darating ang araw, kikilalanin niya, may talagang hari na dapat na sinusunod. Si Kristo yun. At yung mga nasa impyerno, sila'y mapipilitan, sila'y mapupuwersa sa tindi ng hirap at ng parusa na dadanasin nila. Mapipilitan silang lumuhod at magmakaawa. Jesus, Lord! Pero sa mga mananampalataya, andun kayo sa langit, masaya kayong nananambahan, Lord. Andun yung paglilingkod. Kaya nung sabi ng Bible, makikilala niyo sila sa kanilang bunga. Bilang pagtatapos, tapusin na lang natin sa susunod. Tutuloy natin, ha? Manifestation lang po ang bautismo ng pagkapanginoon ni Kristo. Bunga. Liliwanagan natin ang susunod na Wednesday. Kaya kung kayo naka-online, gusto yung lalong maliwanagan ito, may mga talata pa po tayo dito. I want to share this to you para kung paano ko sinasagot, paano ko nililiwanag sa mga tao, ganun din po kayo. Alam nyo kung paano nyo hawakan yung paniniwalang maliwanag sa salita ng Diyos. Sa maraming Diyos, salamat po ng marami. Salamat po dahil maliwanag sa amin na ang bautismo ay hindi kasama sa kaligtasan kundi gawain ng taong naligtas. Gawain po ito hindi para maging anak ng Diyos. Ito'y gawain ng mga anak ng Diyos. Ang aming Panginoong Hesukristo ay binautismuhan hindi para maging anak ng Diyos. Hindi para siya ipanganak na muli. Hindi para siya mapatawad sa kasalanan. Hindi para hugasan ang kanyang mga kasalanan. Ginawa niya ito bilang anak ng Diyos para sundin ang katuwiran ng Diyos. Kaya ganun din naman po kami, ang aming pagpapabautismo hindi para maligtas at hindi kasama sa kaligtasan, kundi bilang mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito'y aming hakbang ng pagsunod at paggawa ng kung ano ang matuwid sa paningin ng Diyos. Salamat po sapagkat ito ay maliwanag na bunga ng tunay na naligtas. Kaya kung kami tunay na naligtas, makikilala sa aming bunga. Ayon mismo sa salita ng Panginoon, walang paligoy-ligoy, walang kalituhan, pwedeng makilala ang tunay at ang hindi tunay, na mabuting puno o masamang puno.
Sumayo po ang kaluhalatan. Salamat po sa inyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin. Gamitin mo kaming tapag-akay ng mga kaluluwa, tagapaghatid ng liwanag sa mga nasa dilim, na kagaya din naman namin nung una. Maraming salamat po sa liwanag na binigay mo. Wala na kami sa dilim. Meron kaming dahilan para magpurit, magpasalamat, maglingkod sa iyo, magpakailan-kailanman. Muli po, aming niluluhod ang aming puso sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y umawit. Amen. We will continue this. I hope na may mga taong nalilito at maaring masagip natin sa daya ng mundong ito. Ano? So umawit po tayo. Pasalamat tayo sa Diyos. Thank you Lord for saving my soul. Awitin natin yung pasasalamat dahil tayo po'y ligtas na. Thank you, Lord, for saving my soul. Everyone, sing with us. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free. Again, one more time. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank Amen. you, Lord, Thank you, Lord. for We are giving saved. to me Thy great salvation, so rich and free. Ama naming Diyos, pagpalain po ang aming pagkakaloob. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Tanggapin niyo po itong may kaluguran. Paramihin po sa kandungan ng inyong mga anak. Lalo kaming sumagana sa mga gawang mabuti. Tulungan niyo po kami. Makita namin ang mga dapat naming maobserbahan sa aming sariling buhay. Unang-una. Dahil ang aming focus mangyari, ang layunin mo sa amin, maging sa pagkakaloob, Panginoon, bahagi ng manifestation ng kung sino kami sa aming kalooban. I-bless niyo po ang bawat isa, pagpalain at pasaganain, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Amen. Pagka meron kayong tanong, pwede nyo i-text sa akin at maaring madaanan natin next time. Sa either Wednesday, kung magagawa natin, loobin ng Panginoon. About baptism, kung meron po kayong concern, tayo po tumayong lahat. Kanta yan? Ayan. New Life in Christ. Awitin natin yan. New Life in Christ. Sa Tagalog, bagong buhay. New Life in Christ. Sing with me. Bagong buhay, aking nakamtan, sagana at walang bayad, kay Kristo ko tinanggap. Amen! Kaligaligan na param na ng masumpungan, kay Kristo ang bagong buhay. English, New Life in Christ. New life in Christ, abundant and free. What glorious shine, what joys are mine,
what wondrous blessings I see. My past with its sins, my past with its sins. The searching and strife forever gone. There's a bright new dawn, for in Christ I have found new life. Maraming Diyos, salamat po ng maraming sa bagong buhay na meron kami. Buhay na hindi nakasalig sa pera, sa kultura, sa sitwasyon, sa kalusugan, sa kaibigan, sa kasamahan, o sa pag-iisa man. Salamat po, ang bagong buhay na ito ay nakasalig kay Kristo na siyang nag-alay ng kanyang sarili. Nahugasan kami sa aming mga kasalanan at kami ipinanganak na muli at kami nahugasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat po sa biyaya mong mayaman sa bawat isa. Ang bagong buhay na ito, patuloy kaming hinuhubog, patuloy kaming lumalago at nakikita ang manifestation ng totoong nangyari sa amin na si Kristo na ang nabubuhay sa amin. Hindi na po kami. May naghahari ng Panginoon. Hindi na kami ang naghari-harian. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Ingatan mo po kaming lahat sa aming pagwahiwalay. Ihatid po kami. Magpahinga kami ng masasaya. Dahil merong kaming bagong buhay, mga bagong nilalang sa mga na kay Kristo. Salamat sa kaligtasang maliwanag na laging ipinapangaral sa banal na kasulatan. Si Kristo at ang ginawa niya, kumpleto para sa kaligtasan ng sino mang mananampalataya. Bless you po ang bawat isa. Hiling namin na makapag-aki kami ng marami pa sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin ang Panginoon. Maging mga naka-online, salamat po sa inyo. See you next Wednesday.